Medyo ano pala po, medyo suspicious yung tanong na po to. Parang Sa number 15. hindi siya, it won't end up to a number. Ano siya, Check. arbitrary po. Kulang daw po yung given, wala bang kunyari Hindi, may way, I don't think kung kulang or yung given. ano po ba, may variable yung final answer? Tignan mo yun kasi yung key. Sa final answer naman po, ano lang siya? Full number lang din siya. 6.4 pa lang naman po eh. So, Tignan mo yung key para meron pa idea. mm. Hindi mo ginagamit So, available resources. Kung ang hindi, given mo ay may radius ka, may depth ng water based dun sa figure. And then, sabi doon, ginamit mo yung actual po na timbang ng water, yung parang weight ng water. Ano ba? 62.4. Yung ginamit natin kahapon, 62.4 lb feet cube. LB per And then, pounds per foot, per cubic foot. ah, tapos, ano pa? Iniisa-isa ko yung given. pero dito po Then, sa 15 may given po na ng water. ano po, last kahapon po, wala rin po siya. Pero, para siyang automatic na naandoon po since ang pinag-uusapan po natin dito is the water. So, kino-consider po natin yung weight po ng water, which is yung 62.4. Ibig sabihin, pero technically, itong problem is an incomplete problem, gano'n po ba? Incomplete problem po. Paano pong incomplete? Hindi makukuha yung pinakang final answer niyo po, parang ganun. Dito naman po sa number 15, kaya po siyang makuha yung mismong tawag po dito, yung mismong answer niya po. So, parang kahapon lang, yung naalala niyo po yung kinukuha natin siya, nagde-divide tayo per slice. Naalala mo? Mawa. Yon. So, pwede natin siyang gamitin. So, hanapin mo yung mga, for example, per slice tayo kasi binigyan ka ng radius, right? Opo, tsaka paano pala, So, kung yung, ano sa ba po, kung ito pa po yung x, diba po yung pababa, mm, then your radius would be in y. How would I integrate that? yes, oo. dy ang gagamitin natin. So, therefore, sa paghanap mo, ano bang hahanapin mo? Ito ba po yung, Anong, hmm? kung ito ba po yung y? Tingin, Or wait ito lang. pa yung, ito pa yung y? Ginagamit niya po daw ito yung x eh. So, I don't know kung ano po yung ginagamit niya. Yung height niya po ang y. So, kung y, ito po yung y, edi ito yung x, yung radius. How could I find the Mm-mm. volume of the disk kung if I don't know x? So, if I, kasi kung gamitin ko po yung x, Mm-mm. how would I integrate that? So, ganito po. Since ang given po ay ganyan, so, mm, dapat may radius ka na, no? So, kunin mo yung thickness natin. Yung, anong tawag dito? dy din yung sa'yo, no? So, kinuha ko din kasi siya sa dy. Kunin ang thickness, kunin ang volume ng slice. Yung y mo, y pa rin siya, mag-i-stay siya. And papaikutin natin siya base doon sa equation natin ng circle. So, which is si x squared plus y squared is equal to r squared. So, doon natin pagmumulain yung magiging solution natin. Then, kunin ulit yung volume ng slice, gamitin ang density ng water natin. Then, work, total work. Sa total work tayo mag-integrate. Yun muna yung mga kailangan mong kompletuhin. Okay. So, Bali, hindi siya incomplete. paano ko pa ma-integrate kung ito pa yung x? Eh di ano po,
Sige, simulan natin sa paglilista muna ng mga given, pag-identify. Tsaka saan kaya po yung zero? Inisip ko ba kung dito ba siya yung zero or dito? Para magko-complicate yata po ng problem. Paano complicate ng problem? Yung origin po would kung nasan where the origin is would would affect the equation of the circle. Yung origin. Hindi. Ano lang yan? Kung equation ng circle ang pinagbabasihan natin, which is, ayan, gagamitin natin yung equation, right? So, radius tayo, pero hindi makaka-affect kasi since ang radius mo ay 6, 6 pa rin siya. Radius of the slice, sige, kunin natin. 'Di ba ang radius po natin, equation ng circle, x squared plus y squared is equal to r squared. 'Di ba po? So, Tama. ngayon, kung ang nangyari, si x natin, that is 6. Sige, teka. Paano ba? Sulat natin. Since ang, pa tayo? Ayan pa. Try ko po ulit na sila. Ayun. At nabubura, bakit? Or dito na lang sa pinakang gilid. Di ba, ang radius po ng slice nyo ay nagmula po sa equation ng circle. Nabubura po, bakit kaya? Tama. Pag nagsusulat, halimbawa, sinulat ko to, ayun, x. Yan. Sige. Ulitin ko na lang ulit. Di ba, ang radius, equation ng circle natin is x squared plus y squared is equal to r squared. Ayan. So, ngayon, ang kukunin natin, radius ng slice natin. So, get the square root. So, after that, then it will become r is equal to the square root of x squared plus y squared. Tapos, since this is x natin, so it will become x is equal to 6 raised to 2 plus y squared. Okay. Mhm. Minus to, minus. Sorry. Ayun nga po para na ano ko. Minus pala. Itong part na to, minus yan, minus. Ayan. So, this part, minus to. Ayan. Tapos yung times x pa na. Ay. Ayan, Dx. tingnan. dy. Okay. And then Yan. So, yan yung magiging parang panimula natin for our equation. Ito po ay for the radius of the slice. Kasi ang slice natin, ang height natin ay y. Yun siya. So, ganun po yung nangyari. Sige pa. Kamusta? Nagkakaroon ka na ba ng idea? May tanong pa ba? Or what's your plan kung paano mo isa-solve? tapos na tango. So, Kamusta yung understanding mo ng problem? Okay naman, nagets mo naman siya ng buo. oo. Okay. Saan mo planong gamitin ang depth? Ay, hindi pala depth. Yung density ng water. I don't know. Baka dito mo. Saan? Sabi dyan, to the top of the tank. Parang
In some ways, meron din siyang similarity doon sa part ng sinagutan natin last time. Ay, sige, buburahin ko yung sinulat ko pa. Bura na po. Hindi, nakikita niya pa po. Opo. May lag. Ayan pa, okay na pa. Ah, I see. Yan ang balak mong gamitin. mag integrate ka na, so ang hinahanap mo na is the total work na agad. Kung integration na agad. Mm, yes, opo. I'll check your integration part. From 0 to 4, okay. So, anong part na yun? Y plus 2. And then, 6 squared, y squared. Kung pagsasama-samahin ito. Okay, so unevaluable, hindi siya pwedeng i-tuloy. Dire-diretso. Where's your density? Ah, inuna mo siya. Nice. E di kung gusto mo, halimbawa, dadaretso mo na, e di density, isama mo yung pi. Kasi gawa nung umiikot nga tayo dito sa, anong tawag dito? Nanggaling tayo sa circle eh. So, balikan natin yung problem. Balikan natin yung Yun mo, problem natin. Kaya, pareho naman din po. So, may ano siya, may mga factor of mga 3. wait lang. Kaya inisip ko nga po kung baka it might be the problem. Meron siya dapat na extra given. Pero hindi na nilagay. So, instead of, 6 minus y na yung nilagay mo. Opo. And then, ganito kasi siya. So, ang mangyayari kasi dyan, yung formula po na gagamitin natin ay density times pi. So, kasama talaga si pi. And then, magkakaroon tayo ng r squared minus y squared, which is si r naman is 6 pa rin naman. So, we can have 36 dito minus y squared. So, y squared to. And then, yung isang part naman is 6 minus y. Hmm. Wait. Yan mo. Tingnan. Wait lang. Sobra ba siya? Hindi. Check nga natin. Ganun din yun. Teka lang.
Wait lang, wait lang. Yun pa lang talaga. Wait lang ha. Sobra. Mag-a-adjust lang ako ng konti. Wait lang po. Kasi that's the formula itself. So, may kailangan lang i-adjust dyan. Mhm. Four, five, 36 minus 4, 6 minus 4. Ano po sa solutions manual natin? 50 pa rin, no? Pares lang naman sila, right? Oo. Teka lang. Okay. Multiply ko lang tong dulo. Two point 14, 16. Five, 36 minus 4 is 5.
Wait lang po ha. Sige po. Sige po. May ina-adjust lang po. Bitin kasi siya eh. Sige nga po. Mm. Yung isa naman sobra, 100, doble. Wait lang. Seven. Ha? Wait lang po, malapit na. Wait lang po, malapit ko na matapos.
Hmm. Wait lang po, wait lang. So, tama nga yung solution. Magkaiba pala yung ano. Sa book niyo po, anong sagot niyo po? Mga 17,000 po. Sa book? Book? 50 po, 50. 50 din sa akin. Tapos, bakit kaya magkakaiba ng sagot? Teka lang ah. Last na. May chine-check lang ako. Ba't kaya magkakaiba to? Hmm. Papakita ko po sa inyo ha, yung na-solve ko. Wait lang. Annotate po ako. Tama nga, 800. Sa Solutions Manual, 804 lang. 15 to, di ba? No po. Tapos naman, around 50. Sige, annotate naman po ako. Tingnan niyo po. Ano lang yan? 256 pi lang siya eh. Yan. Ngayon ko lang tinignan nung natapos ko na yung solution. Tingnan niyo po. 256 pi lang siya. Wow. Di, mga around ano lang yun. 804, tama ba? Teka, 256 pi. Tama nga, around 804 lang siya. Tingnan niyo po. May laban. Tapos, go lang, go lang. Tapos, dun naman sa na-solve ko, that's 100,000. 100,000. Ba't ganun? Di ba? Sa na-solve ko naman, hindi siya around 804 eh. Teka. Di ba kalahati, 50. Times 2 nun. Teka lang. Kaya ayan, medyo magulo yan. Hindi kasi siya magiging 50. Kasi ang formula niya ay iisa lang. Yun yung problema. Hindi talaga. Yun talaga siya. Okay na, na-revisit mo na yan. Solutions manual. No po. Sige. Something's wrong. Oo, kasi magkakaiba eh. Isang 50 din sa'yo, 50 din sa akin eh. 15 siya. 50,185. So ngayon, yung problema dito, yung formula. Ang formula kasi natin,
Kahit pagbalik-baliktarin ko siya, yun pa rin siya eh. Ito. Teka. Mhm. Sige, mag-a-annotate ako. Tapos, tingnan nyo din po. So, anong susundin natin? Yung nasa book ba? Wala po. Wala tayong susundin. Sige. Kung ganon, tingnan nyo po ang formula na dapat ginagamit. Dito ko po ilalagay sa gilid. For the total work po, since ang plano nyo po ay kunin na yung total work. So, kunin natin yung integral ng density times pi. Pi is included talaga and very important. Kasi, explain ko na rin po para mag-gets nyo po kung bakit nandun siya. Kasi po ganito. Yung pi po natin, since, di ba, kunin natin yung volume ng water, dun sa thin slice natin, and syempre, binabasihan natin, ang height natin is y. So, based dun sa area ng circle natin, since ang tank natin is hemispherical, so ang area niyan is pi r squared, area of a circle. So, yung r natin, yun yung radius, and syempre, yung y natin yung height. So, kaya nagkaroon tayo kanina ng r is equal to the quantity of r squared minus y squared. So, ngayon, saan galing si pi? Doon po siya, galing dun sa pagkukumpute na natin yung volume ni thin slice. So, ito naman, kailangan isama natin si pi kasi kinukuha natin yung work. Ma-move natin yung water out of the tank. Kasi sabi doon, how much work is done in pumping all the water out? So, kaya ginamit siya, yung pi, out of the tank. Which is yung weight ng water natin ay proportional dun sa volume natin. So, kaya naging density times pi times r squared minus y squared. So, ngayon, ito siya ha, density times pi times r squared minus y squared. Ito yung sinasabi ko kaninang sa pag-move ng water out of the tank. So, ito yung timbang nung thin slice natin ng water. Next. Ay, ano nangyari? Rinig niyo pa po ka? Yes, opo. Okay, good. Next naman po. Kukunin natin yung distance. So, ang distance natin dyan, since puro y po yung ginagamit ko, ang distance po ay magiging 6 minus y. dy tayo. Yan. Yun yung distance move. So, kung aalisin natin si pi, edi ang mangyayari dyan, hindi na siya magiging accurate pa. Kasi ang gamit natin ay hemispherical tank. So, yun po siya. Nagigets niyo po ba yung concept? Opo. Okay po. So, ano pa? Yung 6 minus y po na ilalagay ko dito, this is the distance naman. dy tayo. Kaso nga lang, tingnan niyo po. Iisa siya ng formula. Yung r squared minus y squared. So, Okay. kung maglalagay ako ng value, formula po yan ha. So, ngayon, yung y natin, nag-range siya based dun sa figure mo from 0 to 4. Opo. Ayun siya. So, therefore,
yun po ay magiging 0 to 4. Yung depth ng water mo. So, kung magsa-substitute tayo ngayon, from 0 to 4, edi ito ay 62.4 times pi. Times, ang R mo ay 6 raised to 2, that's 36. Minus y squared times 6 minus y dy. Kaso nga lang, ang problema dyan, tingnan nyo pa. Pag sinolve natin, following the formula ha, that is 1,000 mahigit, doble nung sagot. 100 yan, mahigit. Doble siya, halos, nung pinakang final answer natin. But, again, this is the formula. So, ngayon, kung halimbawa ang maging point of view naman natin ay ganito, ipapakita ko po sa inyo yung mga different point of view. Nakukuha niyo po ba? Nakaka-idea po kayo? Okay, good. So, ngayon, sabi ko, baka kayang i-manipulate yung from 0 to, halimbawa, hindi to 4. If possible, kung bababa siya ng 50. Pero same formula kasi yun talaga yung parang constant formula niya sa pagsasolve nito. Kaso nga lang, tingnan niyo po, babaguhin ko. Pag dumaan ako ng from 0 to 6, pero same lang ha, walang mababago dito kasi sila-sila lang talaga yon. Tingnan niyo po. Ano ba? Ito ay magiging 105.10606. So, kung tingnan mo, kalahati niyan. Teka lang. 105,859.10606 divided by 2. 52 siya. Ang pinakamalapit, ito talaga. That's 100. 370. Not possible to. 0.11537 divided by 2. This is, ito, Josh, tingnan mo, nakuha ko. 50,185. Kalahati nito. 0.07. Okay. Ano ba? So, ito, yung sinasolve ko kanina, pag kinalahati mo to, ito, yung 50,185. Which is yung pinakang sagot mo sa book. Nakukuha niyo po. Yan yung kanina ko pa sinasolve eh. Nagets niyo pa? Nagets niyo po ba? Sige po. Tanong. Hindi okay na ba? Bakit naging okay? Ba't siya naging okay? Okay na ba? I don't know. I mean, it's understandable. Basta I don't really know what's wrong, pero okay na ano na ba? Kasi napakita na naman po why is correct. So clearly ito yung umabot. Pero sa calculator mo, iba, tsaka sa Wolfram Alpha, for some reason, I don't know why. Yun lang ba? Gamitin mo to. Yung mismong tinype ko mismo sa Wolfram Alpha. Magpaproduce ng 100,000 yan. 370. So, ngayon, ganito kasi siya. Di ba kanina ang hirap-hirap makita si 50,185. So, sabi ko kanina, wait lang, i-check ko lang. So, dito naman,
dinivide ko siya by 2. Sa tingin mo, bakit ko siya dinivide sa 2? Sa tingin mo? Bakit kinailangan ko pa siyang i-divide sa 2 para makuha ko si 50,185? Kasi doon ako natagalan, personally. Ano yung reason? Bakit pag sinolve ko siya using the formula, pag sinubstitute ko lahat in correct manner, magwa 100. 370.11537. Then, pag dinivide ko siya sa 2, 50,185. Bakit kailangan divide sa 2? From Mm, the problem. may na ba? Kasi Sige, ano? hemisphere. Hmm. Bakit? Anong meron dun sa water na nandun sa mismong container? Bakit i-divide ko pa sa 2? Bakit hindi pwedeng 100,000? Pag sinubstitute ko, isang diretso, 100,000 yan. Right? Ano ba? Ba't ganun? I don't know. Kasi, tingnan mo. Tingnan mo yung drawing. Tingnan mo yung drawing. Tingnan mo yung Ano tanong. ba? Sabi doon, a hemispherical tank placed so that the top is a circular region of radius 6. Hindi ka po nagtataka sa tubig. Filled with water to a depth of 4. Mm, 4. Tingnan niyo po. Kasi, tingnan niyo. Yung part lang siya, divide natin siya sa 2 kasi only part lang ng hemisphere yung filled ng water. Hanggang 4 feet lang yun. ano ba? 'Di ba? So, kung ano, hindi naman talaga siya napuno as in. So, hanggang dyan lang siya yung tubig. Tapos sabi ko, bakit kaya hanggang doon lang yung tubig? So, therefore, kasi ang nangyari, ang naging problem, kasi tinanong ko yun kanina sa sarili ko. Sabi ko, bakit ganon? Yung kinocompute ko, pag dinaretso ko, 100,000. Nung tiningnan ko ulit tong tubig na to, yung blue, ina-assume ko pala na yung full hemisphere ay punong-puno ng tubig. Hindi ko na-realize na ang problema pala dito sa problem na to, yung tubig na yon ay 4 feet lang, which is less than nung full radius nung hemisphere natin, which is 6 feet. Nagigets niyo po ba? Okay. Ano ba? Nakukuha niyo po. Yung ano, yung parang logic ba? Parang ganun. So, kung ganun, na-realize ko kanina, sabi ko, kung hanggang 4 lang siya, ibig sabihin, eh, hindi siya mabubuo. So, pwede siyang maging half ng volume ng hemisphere. Kasi, yung water na nakikita ko dito sa given na to, na-cut niya siya, yung hemisphere ha, symmetrically. So, therefore, kung na-cut siya, yung volume ng water, nagka-correspond lang siya dun sa fraction ng full hemisphere. So, kaya, ang nangyari, yung work magde-depend linearly dun sa volume ng water. So, kaya ang nangyari, yung work, partially filled lang yung tank, kaya half ng work required para dun sa punong hemisphere. Nakuha niyo po ba? Ano ba? Yan siya. Dahil dun sa drawing. Yun lang po. Okay. Nagets mo na ba? Ano ba? On my point of view, ganun ko siya nakuha. Ikaw, kamusta ka sa problem? Mm, mahirap po, pero okay. So, ganun pala. Basta na ginagawa mo. Oo, kasi, di ba? Dito.
Natandaan mo ba yung solution na ginawa ko kanina? Ano ba? Sige, sulat mo na lang siya ulit para may copy ka dun. Tapos pwede mo siyang lagyan ng note kung bakit ganon and also kung bakit kasama si Pai para ma-remind ka na lang po pag binalikan mo siya. Mhm. Ano ba? Sulat niyo po yung formula. Ay, nawala. May na ba? Sige pa. Eh, kasi yung ano ko, may na ba? Kasi yung Sige lang. Go lang. 4,000. Mhm. Ano yung ano po, density? 2.4 po na. 62.4 yung ginamit natin. May na ba? Hindi ba lang variable? Sige. Y ang gagamitin. Pwede mo ding i-note si yi height. Hindi na square root ang gamit. Ano na, parenthesis talaga. The quantity of 36 minus y squared. Ano ba? May na ba? Kaya na. Sige. Yun. Yan. Na-check mo na rin sa Wolfram. Tama ba? Tama ba? Sakto, no? Hmm.
Yan po. Yan, tapos divided by 2. Point something, point, wait lang. 153 seconds. Tapos divided by 2. Yan, sakto. Yan po. 50,985. Ni-round off mo na yan, right? Lagay mo na lang approximately 100,370. Kasi may decimal pa naman siya. So, not the exact value. Approximate value. Yan. Question po, clarification. Wala po. Naging malinaw na sa 15. Wala po. Sige po. Sige po. Ano na tayo? Number 17. Buti na lang yung sinend mo sa akin, ito. Yung nasa screen. May color. Yung sa akin kasi wala eh. Doon ko siya nakita. Wala Sige, po. pwede mo nang i-paste yung number 17. Yan po. Ayan, sige. Solve natin number 17. Ano to? Cable? Wait na po. 17. Oo. Table. Cable. 200 feet long. Repairs. Yan, na-repair na po. Kamusta sa problem? Nuggets ba? Or may tanong ka ba sa problem? Hindi naman po. Wait na po. Sige lang, go lang.
Okay. So, binabawa. Paano kaya to? So, Go lang. yung force na muna yung gravity na. So, Hmm. nandito na yung ano na. Hinihila siya. Hmm. So, mm, ano daw? 4 pounds per feet. So, that would mean, Hmm. 0 Sige, to sige. 200 feet pala. Oo, tama. 200 feet it will be pulled up. So, 4 times the feet of a weight of 100 pounds Hmm. plus 100 index. Oh. Uh, Binabasa. Yeah, pwede. Sige, sige. DX gamit mo, no? Sige, pwede yan. Sakto lang. Yeah, 100,000. That's the answer. Kamusta? Anong chinecheck mo? Tama na yata ba? Tama, tama talaga. Okay, 19. 19 tayo. Solve exercise 18. Oh, sige, sige. If the sand is leaking out of the bucket at a constant rate, it has all leak out just as soon as the bucket is. Yes. So, Binaba. Kailangan din ng 18 eh. Yung ano ng 18. mm. Bali, ano na siya? Find the work done if the sand is leaking na.
Kawawa naman po na. Isipin na po, lift up na po yung bucket only to find na nawala at the very moment yung lahat ng sand. Mm. How futile na effort mo. So what's your idea now? Hmm. Okay, so Mm. it's na from 100, 0 to 100 feet. Mhm. So, wait na ba? Hmm. Go lang. So, containing 60 pounds of sand. Mhm. Okay, so pag nasa pinakataas na siya, 0 pounds of sand. Mhm. Yeah. 60 Oo. pounds, 60 pounds per 100 foot yung mawala na. Aha. Oo. Tsaka daw, its weight is 10 pounds. Mm. So, per foot, 10 pounds and 60 pounds. Mhm. And yung mismong bucket is 20 pounds. Mhm. Yeah. Oo. Plus 17 na bali. X. Mhm. Pinag-a-add mo sila. Okay. Kasi 1 over 10 over 100. Tapos yung isa 50 over 100. Okay, so Mhm. mm, teka mo. Sige. May 0 to 100 ka. Let's see. Sige, tama yung kakalabasan mo. Sige. Yeah, that's correct. Very good. Sige. Mag-i-stop ako ng meeting dito, Josh. Mabo. I have my next class lang. Kita mo ba? Pumapasok na siya. Mabo. Yan. Oo. Yan. Tapos, next meeting, anong number niya? 19, no? 21 tayo. 2, 20. Ayan, hanggang matapos na natin. Sana matapos natin siya. Kamusta? Sang part po nakakalito ang ating activity ngayong araw? Hindi mo. Wala naman. Mabo. Sige. Josh, siguro kung may time ka lang, i-revisit mo yung naging problem natin kanina. Before 17, that's 15, right? I-revisit mo siya, tapos
Pwede mo siyang i-review and kung meron ka pang makikita or made-develop na ibang solution aside dun sa binigay ko sa yung solution, pwede po since tawag dito, ako yung nag-solve ng 15. So, ngayon naman, ang challenge ko sa'yo, kung may makikita kang ibang solution, then try to solve it po in your way naman, in your own way naman. Pag meron, then send mo. Pag nakuha mo siya, eksakto, without dividing it by 2. Ano ba? Yun po. Okay po. Sige po, goodbye po muna ako. And Okay God ba? bless po. See you po Yun po. again. Thank you po. Yun po. Okay po. Okay po.